magandang hapon po sa inyo lahat, mga nanonood at nagsusubaybay ng aking mga mensahe. Ito pong kwento ko na ito ay kapupulutan ng aral. Tulad po sino ang magtatiyaga na ikwento sa inyo, kwentong pangbata man ito o kaya kwentong pangmatanda. Sa nalalaman ko na naging karanasan ko sa mga magulang ko, ibinabahagi ko po sa inyo. Masuyo kami na nakikinig habang pinapatulog ng aming mga magulang, kinikwentuhan kami nung mga sinaunang panahon na mga alamat o mga pangyayari kung saan nagmumula lalo na ang mga banal na tao noong araw. Kaya para sa akin ngayon, ibinabahagi ko man sa inyo na wala man akong maibigay na parang pabuya sa mga kabataan para makinig sa aking kwento dahil napaka-importante po ito. Tulad ng kasaysayan ni Mama Mary, pinag-aksayahan ko po yun ng oras para ibahagi ko sa inyo. Sapagkat si Mama Mary ay napakalinis ng kanyang pagkatao. Masunuri na bata, kaya naisip ni San Joaquin at ni Santa Ana dalhin siya sa kumbento. Hanggang doon siya nagdalaga sa kumbento. Sapagkat ito ay si San Joaquin at si Santa Ana, mahirap lamang sila. Ngayon ang gusto nila na magdalaga ang bata, maiwasan ang mga bagay-bagay na pangmundo na hindi karapat-dapat matutunan ng bata. Kaya ito binabahagi ko naman sa inyo na sa halip magbasa ang mga bata ng mga manood ng mga cartoons na halimbawa na yung mga comics or mga kwentong walang kabuluhan, ito tayo na mga matatanda. Masuyo tayo na ibahagi natin sa kanila ang mga kwentong kapupulutan ng aral. At kung tutuusin po, sino po ang magtsatsaga? Wala naman po nagbayad sa akin. Wala naman po nagsabi sa akin na ito'y gawin ko alang-alang sa kabataan ngayon. Nakita naman po ninyo ang bagong milenyon ngayon. Wala nang pagpapahalaga sa mga magulang. Wala nang pagpapahalaga sa kanilang kinabukasan. At wala nang pagpapahalaga kung ano sila sa darating na araw. Para sa akin po, ako'y nalulungkot. Dahil marami po akong apo, marami akong mga anak. Hanggang sa ngayon sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Nasisilip ko po sa kanila. Ang layo po. Wala man makatulad nung araw. Nakukumpulin ang mga bata, mga anak, 6:00 na, tayo ay magbigay pasalamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng biyaya sa buong maghapon. Tayo ay nakaligtas sa buong maghapon. Kasi obligasyon natin yan. Kaya po mga minamahal ko mga magulang, mga nanay, tatay, masuyo natin subaybayan ang ating kabataan. Imulat natin sila sa pangaral, sa masuyong pag-aruga para sila lumaki na may respeto sa mga magulang at sa ating kapwa. Dahil sa karanasan ko po, mga minamahal kong tagapanood, ang lahat na po yata ay naranasan na ni Lola Sara. Kaya hindi ako nagsasawa na ibahagi sa inyo ang aking talambuhay. Pero mapalad ako. Bakit? Pinili marahil ako ng Diyos na marahil maranasan ko ang mga bagay-bagay na ito, mga pagsubok na hindi sukat akalain. Pero naging matatag ako, na kung tutuusin, hindi ko po kakayahin ito. Dahil pagsubok na kakaiba para sa akin. Marahil, inari ko sa sarili ko, very good drill para sa akin. Dahil sino ako na magkakaganito ang buhay ko? Na kung tutuusin, anong mga bagay-bagay ang nangyayari sa panahon na ito? Hindi po ba kayo nag-aalala? Mga magulang, mga lola, mga tatay, maging alisto tayo, maging aware tayo sa mga kabataan ngayon. Dahil sa naging karanasan ko po sa aking buhay, oo, nasasabi ko, mahal ko ang mga anak ko. Subalit ang kanilang dugo at laman ay laman ko at dugo ko. Subalit ang kanilang isip ay hindi sa akin. Hindi ko sila kaya diktahan. Umasa tayo ng mga magulang
Walang magulang na nangarap sa isang anak na mapasama hanggat simula sa pagkabata. Alam po ninyo, para sa akin, naalala ko nung sanggol pa si Papa Jesus na nasa lampin pa, kalong ng mahal na Birhen. Dahil ngayon po malalapit na ang Immaculada Concepcion. Yun po ay pagpangidam kay Mama Mary ni Santa Ana. At nalalapit na rin ang pagsilang ng mahal na Panginoong Hesukristo sa Belen. Isinilang siya ni Mama Mary. Natutuwa ang mga tao, bantay-bantayan ng kabataan. Alam po ninyo, para sa akin, dahil baybay ko ang pasyon ng mahal na Panginoong Hesukristo. Kung paano siya lumaki, kung paano siya sinilang ni Mama Mary sa hamak na sabsaban. Na kung tutuusin po, siya ay isang Diyos na kaya niya gawin na isilang siya sa magarbong bagay. Pero bakit doon siya sa hamak na sabsaban isinilang? Bakit po para sa akin? Tanda ng pagpapakumbaba, tanda ng pagpapakababa ni Kristo alang-alang sa atin. Hanggang si Kristo ay lumaki, nagsakripisyo si Mama Mary palakihin na maging mabuting anak si Kristo. Kaya natutuwa ako nung buntis pa lang si Mama Mary, ginaganap po namin yan. Parang dula-dulaan na kami po ay nagkakagharong, nagbabahay-bahay upang humingi ng pamasko upang matupad namin ang ministeryo na kasaysayan ni Mama Mary. Naglalakbay si Mama Mary, kunwari naghahanap ng masisilungan. Yan ang sabi, caroling. Ginagampanan yan araw ng Pasko. Alam po ninyo, sabi ng mga kabataan, hay salamat, mapasko na, mga ngaroling tayo. Kami naman, tuwing Pasko, binabaybay namin ang kasaysayan ni Mama Mary. Ang pagtawid niya sa disyerto, ang pagtawid niya sa Nazaret, na dala-dala ang kanyang sanggol na anak. Kaya po mga minamahal kong mga magulang, mga minamahal kong tagapanood, sino po kaya ang magtiyatiyaga na ibaybay sa kabataan ang ganitong pamamaraan? Tama, maraming mga palabas ngayong Pasko upang mabigyang buhay ang kasaysayan ni Mama Mary. Ang binabantayan ng mga kabataan, ang caroling. Ano po ang kahulugan ng caroling? Bigayan. Pagbibigay mong kasiyahan sa kabataan sapagkat sumilang na ang Niño Jesus sa sabsaban. Ngayon, sa kwento na yan, sumilang ang 3 hari at dumalaw naman ang 3 hari sa Belen. Dinalaw nila na asabi ang Mesiyas ay sumilang na. Ang maghahari sa sanlibutan, ang maghahari sa buong mundo ay sumilang na. Kaya sa pamamagitan ng kumita, palatandaan ng 3 hari kung saan tapat isinilang ang Niño Jesus. Yan po ang napakasayang araw sa kabataan. Kaya dapat ipakilala natin si Papa Jesus sa kabataan. Imungkahi natin sa kanila kung paano naging tao si Kristo. Sapagkat sa ngayon, marami kang maririnig na kuro-kuro, marami kang maririnig na aral galing sa Biblia na ang sabi si Kristo daw ay tao. Opo, si Kristo ay tao, nagkatawang tao. Binigyan ng sakripisyo ng Ama galing sa kalangitan. Ama na lumikha ng langit at lupa, linikha niya ang kanyang bugtong na anak upang magkatawang tao. Upang baybayin dito sa lupa, bisitahin ang kayang mga ginigiliw na linikha. Ano po ang nangyari? Ang kasaysayan po ng pagiging tao ni Kristo. Para sa akin po, itong aking mensahe ay para sa pagsilang ni Mama Mary at pagsilang ni Papa Jesus. Hanggang si Jesus Christ lumaki na may sakripisyong dala-dala sa balikat. Kaya po para sa akin,
Kung ano man pamatok na pasan-pasan ng aking sakripisyo, ng aking pamilya, hindi ko po yan inaayawan. Kaya ako ngayon masaya, sapagkat sinubok na naman ako ng Panginoong Hesukristo kung gaano ako katatag. Sapagkat sa 8 kong anak, kanya-kanyang pangalan, kanya-kanyang ugali, kanya-kanya, sabi ng kabataan, kanya-kanya hilig o trip, sabi. Para sa akin, ang trip ba masamang salita? Para sa akin, salitang millennium yun. Para sa akin, ang mga hilig ng kabataan ngayon, maguguluhan ka. Sapagkat sila ang masusunod, hindi ang magulang. Yan ang dapat natin bantayan, mga minamahal kong taga-subaybay, sapagkat sa hapon na ito, kagagaling ko lang po sa Panganiban, nandito naman ako sa Daet Camarines Norte upang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Huwag po kayo alis, subaybayan ninyo kung anong thrill ang naranasan ko sa aking buhay. Bagamat lumuha ako, ito ako masaya ako. Nakikita ninyo sa mukha ko maaliwalas na tulad ng araw kanginang umaga. At para sa akin, walang permanenteng ulan. At wala naman permanenteng tag-init. Kaya ang sabi ng kabataan, Mama, Lula, Papa, weather lang yan. Kaya magandang hapon po sa inyo. At maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa mensahe ni Lola Sara. Magandang hapon.